Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. And today's video, akalain nyo may isa akong nakita na bagong-bago na naman na nagpapautang daw online na kung saan pwede tayong umutang hanggang 95,000 pesos daw. Ayan siya mga beses ko ha. Ayan, 95,000 pesos yung pwede daw mautang. May 150 days na payment terms at 0.04% per day na interest. Pero kasi ha, i-chika ko lang sa inyo, itong 0.04% na interest, parang sa tingin mo, parang mababa kasi 0.04% daw yung interest. Pero kasi kapag per day, malaki na po talaga yung 0.05% na interest. Eh mag-ingat po tayo or 0.04% na interest kasi yung mga ganitong PM nila, parang sa tingin mo, parang okay, pwede ata or maganda ata utangan, pero hindi pala. Okay? So yun nga mga kabeshis, ang i-share ko sa inyo ay itong Peso King. Akalain mo Peso King talaga ha. Bagong pautangan online na naman ito. Kaya sana mapanood nyo yung buong video. Pero bago ang lahat, please watch this. Hello mga mi! So gabi na nga at brown out nga dito sa amin dahil sa malakas na bagyo na dumaan na naman. Kaya ito na nga mga mi, share ko sa inyo itong isa sa mga ginagamit namin na talagang lifesaver siya. Kasi nga matagal siyang malobat. So ito yung rechargeable na electric fan. So akalain mo, buong gabi talaga namin ginamit. Pero hindi pa rin siya nalolobat. At nung tanghali, nung natulog si baby, ginamit ulit namin itong electric fan na to. Tapos gumagana pa rin, hindi pa rin siya nalolobat. So going back, ang pag-usapan nga natin na itong Peso King. Kagaya nung sabi ko kanina, hanggang 95,000 nga daw yung pwedeng mautang. Pero totoo kaya yung hanggang 95,000, kaya susubukan ko na naman na utangan yung loan app na ito. Bago kayo makautang dito, same lang naman sa ibang mga loan app na may mga gusto silang i-access nga sa ating cellphone. Required 3 steps. Una, identity authentication, yung initiate application, at loan successful nga daw. Akalain mo, yung 95,000 pesos na nakita natin sa odds nitong Peso King, sa ngayon nga daw ay 32,000 pesos yung pwedeng mautang. So from 95,000 pesos na odds, 32 pesos itong pambungad na naman nila. Same lang daw, 150 days yung payment terms. Tas yung 0.04% na interest doon sa odds nila, naging 0.05% per day nga daw ulit. Ito nga daw yung mga ID na tinatanggap na naman nila: UMI, driver's license, passport, TIN, SSS, voters, healthcare, at national ID. And syempre, hindi nawawala dyan yung pag-upload nga ng isang valid government ID at facial verification. Itatapat nga lang daw ulit yung cellphone sa mukha. Then follow lang yung instruction mga mi. May mga kailangan tayong sagutan like nga itong job information, emergency contact, at yung e-wallets or bank account kung saan mo nga daw gustong matanggap yung loan proceed. At ito na, diba? From 95,000 pesos sa odds at naging 32,000 nga yung pambungad nila. At dito nga, habang nasa kalagitnaan ako ng aking pag-a-apply or pag-try nga dito sa Peso King Loan App, naging 2,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang. Diba, kalain mo yung 2,000 pesos lang. At eto ha, yung isa sa mga medyo hindi talaga katanggap-tanggap to ha. Kasi doon sa 2,000 pesos, yung 150 days na payment terms, naging 7 days lang. So, diba, sa payment terms pa lang, bagsak na naman yung loan app na ito. Hindi na naman siya magandang utangan, 0.5% nga yung interest. At ang disbursal amount ay 1,200 lang. Akalain mo yon, 95,000 yung nasa ads nila, payable within 150 days. Tas nung i-open nga natin tong app, pambungad nila 32,000 loan amount at 150 days na payment terms. Pero sa dulo nga ng aking loan application, naging 2,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang at hindi ko pa matatanggap nga ng buo yung 2,000 pesos, di ba? Kasi nga, ang ipapadala lang nila ay 1,200 dahil sa mga nagsisilakihang processing fee, risk control service fee. Meron silang processing fee na 667. Total interest fee, 13 pesos lang naman. Risk control service fee, 120 pesos agad-agad. Ang kailangang isauli daw sa kanila sa November 28 ay ito, 2,000 pesos. So, isang loan up na naman ito mga ka-interviewhan na malaki yung interest at hindi talaga siya magandang utangan. So, nag-apply kasi ako ng November 22, 2025 at kung sakali daw na kunin ko yung loan na ito, ang due date ko dito ay November 28, 2025 na kung saan magbabayad nga ako ng 2,000 kahit hindi ko natanggap ng buo yung 2,000 pesos, kahit 1,200 lang yung natanggap ko or ipapadala nila dahil nga
sa nagsisilakihang processing fee at service fee. Kaya yun mga ka-interview, hindi siya magandang utangan. And nung nag-next ako mga ka-interview, processing yung loan application ko, pero sana talaga hindi ma-approvehan yung loan application ko dito kasi syempre, di ba, napakataas na naman yung mga charges niya. So, nag-next pa rin ako processing yung loan application ko at maliban nga sa Peso King, meron pang nakalagay na Easy Borrow. So, pwede daw ulit nating applyan itong Easy Borrow dito sa Loan Supermarket na nakalagay. Habang inaantay ko yung pag-process nila ng aking loan application, nag-check ako kung registered nga ba itong Peso King sa Securities and Exchange Commission. So, kailangan natin malaman yon para makita kung talaga bang legal sila, legit ba talaga sila na magpautang. So, hinanap ko talaga kasi itong Peso King daw ay naka-under siya ng Star 8 Green Technology Corporation. So, ayan, pagka-check natin, abay registered nga daw talaga itong Star 8 Green Technology Corporation Securities and Exchange Commission. Merong nakalagay na status registered. Kaya lang, kung mapapansin nyo dito sa baba, secondary license details, walang nakalagay na license number none, type none, date issued none. Diba? So, kung dito tayo magbe-base sa nakita natin dito sa Securities and Exchange Commission site, at maging sa kanilang app. Itong Star 8 Green Technology Corp, kung saan naka-under ay yung Peso King, ay none or walang nakalagay dito sa secondary license. Ibig sabihin, wala silang secondary license to operate. So, dapat hindi sila nagpapautang. Pero, nagpapautang sila. Andun pa rin sila sa App Store. So, by the way pala, itong Peso King ay na-download ko sa App Store. So, kapag kasi ang nakalagay ay none, yung sa secondary license, diba? Ang ibig sabihin ay wala silang secondary license o special permit mula sa SEC or Securities and Exchange Commission. Sa Pilipinas kasi, yung primary registration, yung registered status ay para lang sa pagiging legal na kumpanya. So, yun nga, itong Star 8 Green Technology Corp, talagang, yes, oo naman, registered sila na isang kumpanya. Pero kasi, ang secondary license ay para sa mga kumpanya na, una, nagtatanggap ng investment, nag-aalok ng securities, example, investment contract, at yung mga profit sharing. Dapat meron kang secondary license kung nagsasagawa ka din ng lending or microfinancing, nagpapatakbo ng crowdfunding o trading platforms. Kung none, di ba? Kapag yun kasi yung nakalagay, ibig sabihin, registered sila bilang isang kumpanya pero wala silang permit para mag-invest o magpahiram ng pera. So, hindi natin alam kung nag-update sila sa Securities and Exchange Commission, pero kasi dito sa site ng SEC, wala naman talagang nakalagay na secondary license to operate. Kaya kung nag-aalok sila ng lending o loan app services, illegal yon kung walang secondary license. Ano kaya, babayaran pa ba natin to? Diba? Bakit kasi sila nagpapautang na wala silang secondary license, no? So, yan lang, mag-ingat kayo sa mga inutangan nyo. At kung sakali na meron pa kayong gustong ipa-review na loan app maaaring sa Google Play Store or sa App Store, i-comment nyo na yan. Subukan natin na gawan nga ng ating honest review. Okay, so yan lang. Thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!